May lihim na tribo sa isang baryo sa Pilipinas. Isang kwentong puno ng takot, pagtataksil, at sumpa na hindi mo akalain na totoo. Ano nga ba ang nangyari sa mga taong nawawala sa dilim? At bakit ang mga anino ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng kanilang pagkakataon? Tuklasin ang nakatagong kwento ng aswang at ang madilim na lihim ng sandamaso. Isang kwentong magpapakilabot sa iyong kaluluwa. Huwag palampasin ang bawat eksena hanggang sa huli. Handa ka na bang harapin ang dilim? Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Antique, may bahagi ng gubat na hindi pinapasok kahit ng mga matatapang. Sabi ng matatanda, may tribong nakatago roon. Hindi sila basta-basta nagpapakita sa mga tao. Tahimik sila. Lihim. At may sinasambang nilalang na hindi mo dapat matawag sa pangalan. Isang gabi, bumalik si Elena sa kanilang baryo. Galing syudad, dala ang balitang nawawala ang kanyang kapatid. Ang kapatid niyang si Liza. Huling nakita sa may paanan ng bundok. Malapit sa lugar kung saan may bawal na daan. Hindi naniwala si Elena sa mga sabi-sabi. Modernong tao siya. Hindi raw totoo ang aswang. Hindi raw totoo ang kulam. Pero nang sumapit ang hating gabi, nakarinig siya ng pag-iyak mula sa likod ng kanilang bahay. Mahina. Halos pabulong. Pero pamilyar. Boses ni Liza. Bumangon si Elena. Dala ang lampara. At lumabas sa dilim. Ang paligid ay malamig. Mabigat ang hangin. May amoy na parang nasusunog na buhok. Sa ilalim ng punong balete, may aninong nakatayo. Payat. Nakasuot ng balot na balat ng hayop. Tumalikod ito. At tumawa. Elena D. Bulong nito pero hindi bibig ang gumalaw. Sumiklab ang apoy sa paligid. Walang gasolina. Walang posporo. Lumabas mula sa mga anino ang iba pa. Puti ang mga mata. Walang itim. Parang mga multong laman ang katawan. Dala nila ang katawan ni Liza. Hubad. May mga hiwang parang ritual. Kasama na siya sa amin. Sabi ng matandang babae. Na may dila hanggang dibdib at buhok na itim. Tumakbo si Elena. Pero ang lupa ay parang kumakapit sa paa niya. Parang may mga kamay sa ilalim. Humihila. Tinutukso. Pinapakita ang mga alaala ng pagkabata. Ang kapatid niyang si Liza. Na minsang nagtaksil sa kanya. Dahil sa lalaking minahal nilang pareho. Pagbayaran mo ang kasalanan. Sigaw ng mga nilalang. Nagpakamatay si Liza. Hindi dahil sa tribo. Kundi dahil sa'yo. Napatigil si Elena. Umiiyak. Nanginginig. Napatingin sa sarili. Nakaukit sa balat niya ang mga simbolo ng kulam. Hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam paano. May mga tinig na bumubulong sa tenga niya. Mga tinig ng matatandang babae. Ng mga lalaking may tinig ng hayop. Ng isang batang umiiyak. Napatingin siya sa langit. Itim. Walang buwan. Walang bituin. At sa huling sandali bago siya mawalan ng malay. May mainit na likidong dumaloy sa kanyang likod. Dugo. Sariling dugo. At may isang tinig na bulong ng bulong. Ngayon, ikaw na ang susunod. Nagmulat si Elena. Nakaupo siya sa gitna ng isang bilog na altar. Paligid niya ay mga katawan. Hindi gumagalaw. Parang mga estatwa na yari sa laman. Ang lupa ay may marka. Hugis mata na may apoy sa gitna. Sa ibabaw niya, nakabitin ang isang baboy na walang ulo. Umiikot-ikot kahit walang hangin. Sa di kalayuan, nakatayo si Liza. Nakasuot ng puting-puti. Ngunit ang mukha niya ay sira. Kalahating kalansay. Kalahating buhay. Naalala mo na? Tanong ng matanda. Na ngayon ay meron ng mga pakpak na parang paniki. Bawat pagtanggi mo. Bawat pagsisinungaling mo. Ay alay mo sa amin. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan. May kumikirot. May gumagalaw sa loob. Bumuka ang balat sa kanyang tagiliran. At sa sugat ay lumabas ang maliliit na kamay. Itim. Basang-basa sa dugo. May kuko.
Sigaw niya inaputol ng kamay na sumaklob sa kanyang bibig. Kamay ni Liza. Ngunit malamig. At may amoy ng lupa sa libingan. Dinala mo ako sa impyerno, di. Sabi ni Liza. Ngayon, ikaw ang magiging pinto para sa iba. Ang altar ay lumubog. Ang paligid ay naging dilaw. Parang balat ng bangkay na pinatuyo. Mula sa lupa ay lumitaw ang mga dating nawawalang tao sa baryo. May bata. May matanda. May buntis na wala ng ulo. Ngunit lahat sila ay may mata ni Elena. Puti. Takot. Walang kaluluwa. Sinubukang tumakas ni Elena. Pero hindi na siya makalakad. Ang mga ugat sa kanyang paa ay kumapit sa lupa. Naging bahagi ng simbolo sa altar. Di ka na tao. Bulong ng matanda. Isa ka na rin sa amin. Bumalik ang sigaw ng mga espiritu. Pilit siyang pinapatingin sa isang salamin na lumutang sa harap niya. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Ngunit hindi na siya si Elena. Ang mukha ay pinutol at tinahi. Ang mga mata ay may itim na apoy. At sa likod niya, tumubo na ang pakpak. Hindi ng anghel, kundi na nilalang na ipinaglihi sa gabi ng pagkakanulo. Ang huling alaala ni Elena bilang tao ay unti-unting naglaho. Sa kanyang isipan, wala na ang pangalan niya. Wala na ang baryo. Wala na ang kapatawaran. Sa kanyang dibdib, may bumubuo ng bagong pintig. Isang puso na hindi tumitibok ng dugo, kundi ng put. Ang mga nilalang sa paligid ay lumuhod. Parang may bagong diyosa. Parang may bagong ina ng kadiliman. Ang lupa ay umuga. Ang mga puno ay yumuko. At mula sa mga bitak ng lupa, lumabas ang mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. May ahas na may mukha ng sanggol. May baboy na may 4 na mata sa noo. May matandang lalaki na gumagapang pabaliktad. Ang balat ay kasing nipis ng papel. At may bunganga sa tiyan. Sila ang tribo. Ang nakatago sa baryo. Sila ang mga anak ng kadiliman. At ngayon, si Elena ang magpapalaki sa kanilang lahi. Sa malayong bahagi ng bundok, may narinig na sigaw. Isang mangingisdang naligaw. Isang inosenteng kaluluwa. May tao. Bulong ni Elena. Ngayon ay may boses ng 10 babae. Sabay-sabay. Pabulong. Puno ng gutom. Dalhin siya sa akin. Lumipad ang mga nilalang. Parang mga paniki na may amoy ng bulok na laman. Sinundan nila ang sigaw. Sa kabilang baryo, ang mga tao ay nagdarasal. Pinapatay ang mga ilaw tuwing 12:00. Isinasara ang mga bintana ng asin. At tinatakpan ang mga salamin. Alam nilang may gumising. At ang gumising ay hindi na muling matutulog. Habang ang mga mangingisda sa kabilang baryo ay patuloy na nananalangin. Ang hangin ay nagbago ng anyo. Mula sa malamig na simoy ng gabi, naging masangsang na amoy ng nasusunog na balat. Ang mga aso ay tahol ng tahol. Ngunit biglang napatigil. Walang ingay. Walang galaw. Parang may pumunit sa katahimikan mismo. Sa ilog malapit sa baryo, nakita ng batang si Rico ang isang babae sa may pampang. Basang-basa ito. Mahaba ang buhok. Nakayuko. At may dugo ang tela sa kamay. 8? Tanong ni Rico. Nag-aalangan. Nilapitan pa rin. Nang lumapit siya, unti-unting tumingala ang babae. Walang mata. Walang ilong. Isang guwang na sugat lang ang nasa mukha nito. Tumakbo si Rico. Umiiyak. Hindi na makasigaw. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang mas lumalapit ang anino. Parang ang anino mismo ang sumusunod. Sa kabilang dako, nakatingin si Elena sa kawayan sa kanyang harapan. Bawat galaw ng mga tao sa baryo. Nakikita niya. Naririnig niya. Nararamdaman niya. Ang kanyang katawan ay nakalutang. Nasa gitna ng isang silid na yari sa mga buto. Ang mga haligi ng bahay ay mga hita ng tao. Ang bubong ay balat ng sanggol na pinatuyo. Simulan na ang pag-aani. Utos niya sa kanyang mga alagad. Lumabas ang mga nilalang mula sa mga puno.
Gumulong sa lupa. Umakyat sa bubong. Sumuot sa ilalim ng lupa. Isang babae sa baryo ang biglang sinaniban. Nagsisigaw ito. Napunit ang kanyang damit. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang boses ni Elena. Nagbalik ako. Sabi niya, hindi na ako ang biktima. At mula sa kanyang katawan, sumirit ang itim na usok. Pumasok sa mga butas ng bahay. Sumiksik sa dibdib ng mga natutulog. At binura ang kanilang mga panaginip. Walang isa man ang nagising. Ngunit lahat ay nagsimulang umiti. Ngunit ang ngiti ay wala sa tuwa. Ito ay ngiti ng mga wala ng kaluluwa. Dahil sa likod ng bawat bahay. Sa anino ng bawat puno. Nakatayo na ang tribo. At sa bawat pusong sinakop nila. Isang bagong nilalang ang isisilang. Kinabukasan. Tila walang nangyari. Ang araw ay sumikat. Ang mga tao sa baryo ay nagising na parang normal ang lahat. Ngunit ang kanilang mga mata, wala nang kinang. Tahimik ang baryo. Walang tawanan. Walang palitan ng bati. Parang lahat ay nakaprograma. Si Aling Maria, na laging maagang nagluluto ng puto. Ngayon ay nakaupo lang sa harap ng bahay. Kinakain ang sariling buhok. Si Mang Luis, na dati laging may dalang gitara. Ngayon ay tinutugtog ang litid ng aso. Na parang alpa. At sa gitna ng plaza, nakapako ang isang kahoy na rebulto. Mukha ni Elena. Pero ang mga mata ay buhay. Doon siya nanonood. Doon siya naghihintay. Ang mga bata ay ginawang tagapag-imbita. Ipinapadala sa mga kalapit baryo. Sinasabing may selebrasyon sa kanilang lugar. Libre ang pagkain. Libre ang inumin. May sayawan. Ang unang grupo ng bisita ay dumating sa takip silim. Mga binata. Mga dalaga. Masaya. Walang alam. Pagdating nila sa baryo, ang simoy ng hangin ay biglang naging mabigat. Parang pinapainom ng usok. Isa-isa silang nilapitan ng mga taga-baryo. Na ngayon ay parang mga anino ng dati nilang sarili. Halina kayo, sabi ni Aling Maria. Habang ang mga kuko niya ay umiikot-ikot sa kamay niya. May handa kami para sa inyo. Habang pinapakain ang mga bisita. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang masuka. Ang kanin ay may lamang buhok. Ang sabaw ay kulay itim. At may mata ng hayop na lumulutang. Ngunit hindi sila makaalis. Ang katawan nila ay mabigat. Parang may humawak sa kanilang likod. Parang may nakaupo sa balikat nila. Isa sa mga dalaga, si Maricel, ay napatingin sa lupa. At doon, nakita niya ang sarili niyang katawan. Nakahandusay. Hubad. Punit-punit. Ang katawang kanyang nararamdaman ay hindi na kanya. Umiiyak siya. Ngunit walang lumalabas na tunog. Walang nakakakita. Walang nakakaramdam. At sa gitna ng gabi, habang sumasayaw ang buong baryo sa saliw ng sigaw ng mga kaluluwa, lumitaw sa gitna si Elena. Nakasuot ng itim na belo. May hawak na sanggol na walang balat. Isa pa lang ito sa simula. Sabi niya, darating ang araw na ang buong isla ay magiging altar. Mula sa langit, bumigat ang ulap. Hindi ulan ang bumagsak, kundi abo. Mainit, mabigat at may halong buhok. Ang buong baryo ay tahimik. Pero ang lupa ay may tunog. May ugong sa ilalim. Parang daan-daang paang kumakapit sa kaluluwa ng mundo. Ang mga bisitang dinala sa baryo ay unti-unting nagbago. Ang kanilang mga mata ay naging puti. Ang balat ay nanigas na parang kahoy. At ang hininga nila ay may amoy ng bulok na karne. Ginawa silang alagad. Tagapagdala ng sumpa. Tagapasa ng kadiliman. Si Elena, na ngayon ay tinatawag ng iina ng anino, ay lumakad sa gitna ng mga nilalang. Habang ang kanyang mga paa ay hindi man lang sumasayad sa lupa. Ang sanggol sa kanyang bisig ay ngumiti. Walang labi. Walang mata. Ngunit may 12 ngipin. Matatalas, kumikislap. Ang liwanag ay hindi nababalik.
Sabi ni Elena. Hindi sa lugar na ito. Hindi habang humihinga ang huling saksi. Sa malayong baryo ng San Damaso, isang matandang albularyo ang biglang nagising. Basang-basa sa pawis. May 3 sugat sa dibdib. Hugis mata. Hugis ahas. Hugis kamay. Nagising na siya di. Bulong niya. Habang nilalabanan ang pagninig ng kanyang katawan. Kinuha niya ang lumang libro. Itim ang balat. May takip na ginto. At may isang pahina na tinanggal niya noon pa. Isang babala tungkol sa ina ng anino. Ngunit huli na ba ang lahat? Sa kanyang bintana, nakita niya ang isang batang babae na nakatayo. Basang-basa. May putol na paa. At may mata sa noo. Umiti ito sa kanya. Ngiting pamilyar. Ngiting nakita na niya. Mahigit 30 taon na ang nakalipas. Noong siya ay isa ring bisita sa isang baryo. Na ngayon ay wala na sa mapa. Tumayo ang matandang albularyo. Namumutla. Ngunit buo ang loob. Kinuha niya ang lumang banga sa ilalim ng kanyang altar. Pinuno ito ng tubig mula sa balon na sinasabing hindi pa kailanman nababahiran ng kasalanan. Isinaboy niya ang tubig sa paligid ng bahay. Nagdasal ng lumang orasyon. Mga salitang hindi niya binibigkas mula pa noong binura niya ang kanyang pagkatao. Sa likod ng kanyang bahay, tumunog ang matandang kampana na itinago sa ilalim ng lupa. Hindi ito dapat tumunog. Maliban na lang kung gising na ang pinakamasamang alaala ng kanilang lahi. Elena! Bulong niya. Habang inaapakan ang banga at sinimulan ang ritual ng pagbalik. Ngunit sa mismong gitna ng kanyang dasal, may sumigaw. Hindi tao ang boses. Parang maraming ibong sabay-sabay na humuni. Ngunit pabaligtad ang tunog. Sumilik siya sa bintana. Nandun pa rin ang bata. Ngunit ngayon hindi na ito nag-iisa. Sa likuran ng bata, may 3 babae. Lahat ay may mukha ni Elena. Isa ay bata. Isa ay dalaga. Isa ay matanda. Naalala mo na? Sabay-sabay nilang sinabi. Ikaw ang unang nagturo sa amin kung paano bumuhay ng patay. Napaatras ang matanda. Impossible. Pinigilan ko ang ritual. Sinakripisyo ko ang sarili ko. Sabi ng batang Elena. Pero hindi mo sinakripisyo ang kasalanan. Biglang namatay ang apoy ng kanyang kandila. Ang tubig sa banga ay naging itim. At mula sa anino ng kanyang silid, lumabas ang mga kamay. Mahahaba, malamig. At may mga kuko na parang bakal. Hinila siya pababa sa lupa. Pilit siyang sumigaw ng orasyon. Pero ang kanyang dila ay kinagat ng isa sa mga kamay. Nabitawan niya ang aklat. At nang bumagsak ito, bumukas sa pahinang walang sulat. Ngunit po ng dugo. Sa baryo ng San Damaso, nag-iba ang hangin. Mula sa kalmado, naging parang dagat sa gitna ng bagyo. Ang mga hayop ay tumigil sa paggalaw. Ang mga halaman ay nalanta. At ang araw ay parang tinakpan ng itim na tabing. Sa gitna ng lahat ng ito, sa altar ng itim na simbahan na bigla na lang sumulpot sa sentro ng baryo. Nakatayo si Elena. Kasama niya ang sanggol. Ngayon ay lumaki. May 4 na ulo. At 4 na paa. Isang nilalang na hindi na pwedeng tawaging tao. Tumawa si Elena. Isang tawang umalingaw sa buong lalawigan. Isang tawag na narinig kahit sa mga patay. At ngayon, sabi niya, ang kasalanan ay magiging relihiyon. Sa bawat sulok ng San Damaso, may biglang nagliyab na sulo. Pero hindi apoy ang laman, kundi mga aninong gumagalaw. Parang mga bulating nagsasayaw sa hangin. Ang mga simbahan ay nabaligtad. Ang mga krus ay tumuwid pabaliktad. At sa ibabaw ng altar, kung saan dati imahe ni Kristo, ngayon ay nakapako si albularyo. Buhay. Gising. Ngunit wala ng mata. Ang mga tao sa baryo, isa-isa nang lumalabas sa kanilang bahay. Parang tinatawag ng isang hindi nakikitang utos. Tila mga aliping walang kaluluwa. Naglakad sila papunta sa itim na simbahan. Bitbit ang mga anak.
Bitbit ang asin. Bitbit ang huling dasal na hindi naubra. Sa loob, isang ritual ang sinimulan. Hindi ito misa. Hindi rin dasal. Ito ay alay. At ang hinihinging handog ay puso ng mga bata. Umiyak ang isang ina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya alam kung aling anak ang uunahin. Ang sanggol na nilalang ay humalakhak. Ngunit sa kanyang tawa, may tunog ng kampana sa libingan. Bawat halakhak ay parang pukpok ng martilyo sa kaluluwa. Elena ay lumapit sa isang batang lalaki. Tahimik itong nakatayo. May luhang tumutulo. Ngunit hindi gumagalaw. Hinawakan niya ito sa ulo. At sa isang iglap, nagsimulang tumubo ang mga mata sa buong katawan nito. Isa sa noo. Isa sa dibdib. Isa sa likod. Isa sa tuhod. Nakakakita ka na ngayon ng katotohanan. Bulong ni Elena. Wala nang Diyos sa lugar na ito. Sa langit, isang guwang ang nabuksan. Hindi ilaw ang bumaba, kundi usok na may kasamang iyak ng mga nawawalang kaluluwa. At sa pinakagitna ng baryo, tumubo ang isang puno. Puno ng mga kamay. Nakabaliktad. Na parang pilit umaabot sa ilalim ng lupa. Ang ugat nito ay gumapang. Kumakain ng sementeryo. Humihigop ng alaala ng mga patay. Sa tuktok ng punong iyon, tumindig si Elena. Taas no. Bukas palad. At matahimik. Hindi na ito kwento ng aswang. Sabi niya, ito ay kwento ng bagong mundong bubuin sa dugo. Pananampalataya. At taksil na pag-ibig. Ang langit ay tuluyang nagdilim. Hindi na ito gabi. Hindi rin ito bagyo. Ito ay dilim na may sariling buhay. Kumakain ng liwanag. At bumubulong sa mga tenga ng lahat ng buhay. Sa bawat bulong, may pangalan. Pangalan ng mga dating banal. Pangalan ng mga tumalikod. At pangalan ng mga itinakwil ng sariling dugo. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagsimulang magsalita. Hindi sa salita ng tao, kundi sa sigaw ng galit. Mga baboy damo na umiiyak. Mga ibong walang pakpak na gumagapang sa lupa. Mga ahas na nagsusulat ng mga orasyon sa buhangin gamit ang sarili nilang dila. Mula sa silangan ng San Damaso, dumating ang isang batang babae. Hubot-hubad. May mga sugat sa mukha. At may hawak na palaspas na itim. Walang nakakakilala sa kanya. Ngunit lahat ay lumuhod. Maging si Elena ay biglang natahimik. Ang ngiti sa kanyang labi ay kumupas. Parang may naalala. Hindi ka dapat buhay. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay biglang nanlamig. Parang basag na salamin. Ang bata ay ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi inosente. Ito ay ngiti ng isang nilalang na pinatay. Binaon. Nilimot. Ngunit bumalik na may katarungang mas matindi pa sa kamatayan. Hindi ako ang buhay. Sagot ng bata. Kundi ang sumpang iniwan mo sa aking ina. Naglakad siya papalapit sa puno ng mga kamay. Ang lupa sa kanyang bawat hakbang ay naging abo. Ang mga nilalang ni Elena ay umatras. Umiiyak. Tumatakbo. Hindi ito dapat mangyari. Sigaw ni Elena. Ngayon ay hawak ang kanyang ulo. Parang binubulabog ng boses mula sa loob. Sa kanyang mga mata, nagsimulang lumabas ang usok. Itim. At may mga hugis ng mukha. Mga mukha ng kanyang mga biktima. Mga sanggol. Mga dalaga. Mga albularyo. Mga ina. Tumindig ang bata sa ilalim ng puno. Itinusok ang palaspas sa ugat. Isang sigaw ang sumabog. Hindi mula sa langit, kundi mula sa kailaliman. Ang puno ay nagsimulang umiyak ng dugo. Ang mga kamay nito ay nagsikalas. Isa-isa, nahulog sa lupa. Si Elena ay lumuhod. Hindi sa pagsuko, kundi sa sakit. Parang may kumakain sa loob niya. Bumuka ang lupa sa kanyang paanan. At mula rito, lumabas ang isang nilalang. Itim, malaki. At may boses na kilalang kilala niya. Binalikan kita. Sabi nito.
Hindi para sa paghihiganti, kundi para tapusin ang simula mong hindi mo dapat sinimulan. Ang nilalang ay walang mukha. Ngunit sa bawat galaw nito, naglalagos ang ingay ng libu-libong sigaw. Sigaw ng mga inulila. Sigaw ng mga isinumpa. Sigaw ng mga kaluluwang ginamit sa ritual ng kadiliman. Ang katawan nito ay binubuo ng mga kalansay. Mga galamay na hugis panalangin. At isang puso na patuloy ang pagtibok. Kahit wala na itong laman. Si Elena ay napasigaw. Ang kanyang balat ay nagsimulang matuklap. Hindi sa apoy, kundi sa sarili niyang mga kasalanan. Bawat alaala ng kanyang ginawang karumal-dumal ay bumalik. Lahat ng bata na isinakripisyo. Lahat ng pamilya na winasak. Lahat ng dasal na binaliktad. Hindi mo ako kayang tapusin. Sabi ni Elena. Pilit bumabangon. Hawak ang natitirang itim na belo. Ang takot ng mga tao ang nagpapalakas sa akin. At habang may paniniwala sa dilim, hindi ako mawawala. Ngunit ang batang babae, nakatingin lang sa kanya. Maliwanag ang mata. Tila may apoy sa loob. Hindi ako dumating para wakasan ka. Bulong ng bata. Dumating ako para iparamdam sa'yo. Ang pakiramdam ng mga iniwang hindi makaalis. Sa isang iglap, lumitaw sa paligid ni Elena ang lahat ng kaluluwa ng kanyang mga biktima. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila lumuluha. Tahimik lang sila. At sa katahimikang iyon, bumagsak si Elena. Ang kanyang katawan ay nagsimulang bumaliktad. Ang ulo niya ay nilamon ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga braso ay naging mga ugat. At ang kanyang binti ay naging pundasyon ng bagong altar. Sa gitna ng sandamaso, tumayo ang batang babae. Kasama ang nilalang mula sa kailaliman. At sa huling pagkakataon, lumingon siya sa langit. Hindi ito pagtatapos. Sabi niya, kundi pagpapaalala. Na sa bawat baryong nakalimot, may tribong naghihintay. Sa bawat taong tumatalikod sa katarungan, may aninong nakatanim. At sa bawat kwento ng aswang, nagsisimula lang ang mas malalim na katotohanan. Ang hangin ay humina. At ang mga tao sa sandamaso ay unti-unting nagising mula sa malaon ng bangungot. Ngunit sa puso ng bawat isa, may bakas ng takot na hindi na mawawala. Sila ay nagtipon sa plaza. Pinagmamasdan ang bagong altar na yari sa laman at buto. Isang matandang babae ang lumapit. May hawak na sanga ng panggatong. At mahinang bumulong. Hindi natin sila makakalimutan. At hindi natin dapat hayaang maulit. Sa gitna ng dilim, may mga matang nagmamasid mula sa mga anino. Handang muling bumangon kapag nakalimutan ang aral. At ang nakatagong tribo sa baryo, hindi kailanman tuluyang nawala. Sila ay naghihintay, nagmamasid, at patuloy na kumakain sa dilim ng ating mga kasinungalingan. Ngunit isang gabi, isang batang lalaki ang naglakad palapit sa altar. Hindi siya natakot. Sa halip may dala siyang ilaw. Isang maliit na kandila na kumikislap sa dilim. Nilapitan niya ang altar. At dahan-dahang inilagay ang kandila sa gitna nito. Ang apoy ay unti-unting kumalat. Sumilay sa mga labi ng itim na bato. At nilabhan ang madilim na hangin. Ang mga aninong nagmamasid ay napahinto. Ang mga kaluluwa ay parang bumalik sa kanilang kapayapaan. Si Elena, na ngayoy tila hangin na lang, ay unti-unting naglaho. Nagmukhang tinatangay ng liwanag. Sa baryo ng Sandamaso, may bagong simula. Isang simula na hindi batay sa takot, kundi sa tapang at sa pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kwento ng nakatagong tribo, ng aswang, at ng sumpang hindi matanggal, ay mananatiling buhay, nakatago sa dilim, na naghihintay ng susunod na makakalimot. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay muling umusbong. Ngunit may lihim na hindi nabura. Ang mga matatanda ay nagbabantay. Palihim na nag-uusap tungkol sa mga babala. At sa bawat gabi na tahimik, may mga mata na sumusubaybay mula sa kadiliman. Mga mata ng nakatagong tribo, na naghihintay ng pagkakataon upang muling magising. Dahil ang dilim,
ay hindi kailanman tuluyang mawawala. At sa huling silid ng lumang bahay sa dulo ng baryo, isang lihim na kahon ang natagpuan ng isang batang babae. Ang kahon ay yari sa punong itim. May mga ukit na hindi maintindihan. At may kandila na hindi kailanman naupos. Pagbukas niya sa kahon, isang maitim na albularyo ang bumungad. Nakatingin ng matalim. Parang nag-aanyaya ng isang bagong kwento. Handa ka na ba? Sabi ng albularyo. Dahil ang sumpa ay hindi natatapos dito. Ang batang babae ay nanig. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Pinikit niya ang mga ito. Huminga ng malalim. At dahan-dahang hinawakan ang kamay ng albularyo. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa kahon. Pumuno ng silid ng init at lakas. Hindi ito sumpa, kundi isang paanyaya. Isang hamon na baguhin ang kapalaran. Sa kabila ng dilim, may liwanag na nagmumula sa loob ng puso. At sa bagong kabanata ng baryo, isang bagong pag-asa ang unti-unting sumibol. Isang pag-asa na hindi magmumula sa takot, kundi sa tapang ng isang batang babae, na handang harapin ang anino ng nakaraan. Habang humihinga ng malalim ang batang babae, ang mga aninong nagkulimlim sa silid ay unti-unting naglalaho. Ang mga ukit sa kahon ay kumikislap. Parang mga bituin na gumagalaw sa kalangitan. Narinig niya ang bulong ng albularyo. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob mo. Hindi sa sumpa o sa kadiliman. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na hindi niya maiwasang itanong. Hanggang kailan tatagal ang liwanag na ito? At sa dilim sa labas ng bahay, isang matandang tinig ang sumagot. Hanggang sa makalimutan ang kwento. At muling magising ang nakatagong tribo. Sa gitna ng katahimikan, ang batang babae ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi sa takot kundi sa determinasyon. Pinili niyang dalhin ang kahon. Hindi bilang sumpa, kundi bilang aral at babala. Sa bawat hakbang niya palabas ng bahay, narinig niya ang mga yapak ng mga aninong sumusunod. Ngunit ngayon hindi na siya natatakot. Dahil alam niya, na kahit ang pinakamadilim na gabi, ay may kasunod na bukang liwayway. At sa puso ng baryo ng San Damaso, ang kwento ng nakatagong tribo ay patuloy na mabubuhay. Hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala. Sa pag-ikot ng mundo, ang mga kwento ng San Damaso ay kumalat. Dumaan ang mga taon, at nagbago ang anyo ng baryo. Ngunit sa ilalim ng bawat ngiti at halakhak, may mga mata pa ring nagmamasid sa dilim. Ang mga taga rito ay natuto na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa aswang, kundi laban sa kanilang sariling mga takot, at sa mga lihim na nilimot ng kasaysayan. At sa bawat gabi, may mga bulong na nagsisimulang muling marinig. Mga bulong ng isang tribo na hindi kailanman naglaho. At ng mga kwentong naghihintay na muling isalaysay. Sa bawat paghinga ng hangin, dala nito ang alaala ng nakatagong tribo. Hindi sila mga alamat lang, kundi mga buhay na kwento ng dugo at paghihiganti. Ang mga kwento ay umiikot mula sa mga lola at lolo, na may mga matang puno ng takot at pag-asa. Minsan, sa dilim ng gabi, maaaring marinig ang mga yapak sa ilalim ng buwan. Mga yapak na nagmumula sa mga aninong hindi pa nakakahanap ng kapayapaan. At sa puso ng San Damaso, patuloy ang laban. Isang laban na hindi matatapos hanggat may mga taong naniniwala sa liwanag. At sa kabila ng dilim, may liwanag na nag-aantay na matuklasan. Ngunit tandaan, sa bawat ilaw na sumisindi, may aninong nagmamasid, nakahanda sa susunod na pagkakataon. Ang kwento ng nakatagong tribo, hindi matatapos, dahil sa puso ng bawat tao. May bahagi ng kadiliman, at sa bawat puso na ito, naghihintay ang mga anino, handang muling bumangon, kapag nakalimutan ang aral ng nakaraan. Kaya sa bawat paglakad mo sa madilim na daan, pakinggan ang bulong ng hangin. Maaaring may mga mata na sumusubaybay, at mga labi na nagmumura ng mga lihim. Huwag kalimutan, ang tunay na kwento ng aswang ay hindi lang tungkol sa halimaw. Ito ay kwento ng takot, taksil,
at ng mga sugat na hindi kailanman naghihilom. Sa baryo ng San Damaso, ang nakatagong tribo ay patuloy na nabubuhay. Naghihintay, nagmamasid, at handang muling sumiklab kapag dumating ang oras. At sa huli, ang bawat puso sa baryo ay may taglay na lihim. Isang lihim na kailangang itago upang ang kapayapaan ay magpatuloy. Ngunit ang kapayapaan na ito ay palaging nakatali sa dilim ng nakaraan. At kahit kailan, ang mga kwento ng nakatagong tribo ay babalik sa anyo ng bulong, anino, at mga matang hindi mo makita. Sa bawat pagsikat ng araw, may mga matang nagmamasid sa dilim ng kagubatan. Ang mga nilalang ng nakatagong tribo hindi nawawala. Sila ay bahagi ng hangin, ng lupa, at ng bawat anino sa baryo ng San Damaso. Kaya kapag naramdaman mong may malamig na simoy, o may tinig na bumubulong sa iyong pangalan, huwag kang magulat. Iyan ang paalala na ang dilim ay palaging naroroon. At ang kwento ng nakatagong tribo ay hindi matatapos kailanman. At habang ang gabi ay lumalalim, ang mga kwento ng San Damaso ay patuloy na bumubuo ng anino. Sa bawat pintig ng puso, may mga lihim na sumisiklab, mga lihim na nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan, na nagsasabing, ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa ating sariling mga demonyo. At sa dilim, ang nakatagong tribo ay patuloy na nagmamasid, handang sumagi, handang bumangon, hanggang sa muling dumating ang panahon. Sa mga tahimik na gabi, ang hangin ay nagdadala ng mga bulong. Mga bulong ng nakatagong tribo, na parang mga aninong naglalakad sa hangganan ng mundo ng mga buhay at patay. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Tila nagbabantay sa bawat sulok ng baryo. At kahit pa matapos ang araw, ang kanilang kwento ay patuloy na umiikot. Isang paalala na sa likod ng bawat kwento ng katapangan at pag-asa ay may mga lihim na hindi dapat kalimutan. Dahil ang nakatagong tribo ay hindi kailanman mawawala kahit sa pinakamadilim na gabi. At sa pagdating ng unang liwanag ng umaga, ang San Damaso ay muling bumangon. Ang hangin ay humaplos sa mga dahon. At ang mga tao ay nagpatuloy sa kani-kanilang buhay. Dala ang mga aral na hindi nila malilimutan. Ang kwento ng nakatagong tribo ay naging bahagi na ng kanilang pagkatao. Isang paalala na ang dilim at liwanag ay magkasabay na naglalakbay. At kahit na ang anino ay patuloy na nagmamasid sa mga sulok, ang puso ng baryo ay puno ng tapang at pag-asa. Sapagkat sa huli, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala sa ating mga takot. At sa pagtanggap sa kwento ng nakaraan. Upang maglakad tayo ng matatag sa hinaharap. Hindi bilang mga biktima ng sumpa, kundi bilang mga tagapaglaban ng liwanag. At dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang alaala ng nakatagong tribo ay mananatili, hindi lamang bilang alamat, kundi bilang buhay na paalala sa puso ng San Damaso.